Saturday morning before Mother's Day, we went to the beach and had some breakfast, and after that, we walked along the jetty and enjoyed the weather. And on Sunday, we went to the church and thanking God for the mothers. So, happy Mother's Day! Just finish our dinner, Mother's Day. So, andito kami ngayon sa may Woody Point. Oops! Ito yung ano, honey, come here, Han. Yeah. Tuwatawid kami. Ito yung lugar na pag winter ang ganda ng reflection ng tubig. Tingnan nyo. Ay, hindi siya nakikita ng gusto, pero maganda siya kasi ayan yung reflection, oh. Ganda. Oh. Ay. Tapos ito yung buwan. Oy, naku, ano nangyari? Ayan, so ito yon. Dito yung sunset kanina. Ng mga sunset, kung nakikita nyo, ito yon. Tapos dito yung, yun yung kinainan namin. Fish and chips lang kami kanina. That's the Belvedere. Yan yung palaging nasa vlog ko. Maglakad-lakad muna ng konti kasi busog. Busog-lusog. Yan, nasa tabing dagat. Hindi pa masyadong malamig. Hindi pa masyadong winter. Ganito ang itsura pag gabi. So, malayo yung pinarkingan namin dahil ang daming tao na kumakain sa restaurant. Meron din dito sa tabing dagat din. Makita mo merong mga ayan, may mga construction. What do you call that? Cabin? This here, yeah. Shelter. Shelter. So, may mga shelter na pwedeng kumain ka dito. Tapos may mga ilaw. So, kahit family, maganda dito pag kayong ano din. Yan, may ilaw siya. Yan yung table. Maglagay ka lang ng ano dyan, tablecloth, okay na. Tapos dito, kung manunood ka ng sunset, yan, mupo ka lang dyan. Holding hands with your boyfriend or husband. Yan. Dito yung may playground din dito. Hindi lang natin makita. So, ang playground din dito. Ito ay family-oriented park. So, we park over there. Ayan, malapit na. Dilim nga lang. Sorry. So, dito kami nag-park. Napakadilim. O, ayan nga. Okay lang lumakad kasi busog. Ayan, simula na naman nagpagpapawis sa loob kasi medyo lumalamig na naman. Winter na naman kaya nababasa ang salamin. Malamig na naman. Good morning. Malamig na naman. Kaya ito, may dew. So, kailangan linisin para hindi dumumi yung tingnan ang salamin. Mag-winter na. So, ganyan ang ginagawa ko kapag winter, lalo na pag nagsisimula na ang winter, yan medyo nag-a-adjust yung temperature sa loob, kaya linis-linis din. So, you need to be thankful kasi every season, there's a blessing. So, winter, summer, autumn, and spring. So, be thankful for that. And every season is a blessing too. So, talagang ang talino ng Diyos, 4 seasons in a year. Sa buhay, meron ding taglamig, tag-init, tagtuyo, o umulan man, ito ay may nagagawa sa atin o nagdudulot ng magandang aral. At kahit anong panahon ang dumating sa atin, hindi tayo dapat natitinag sa pagharap ng takot, sakit, o hirap kasi ang Diyos na lumikha ay mapagmahal at mapag-alaga, lalo na sa mga taong nagdidepende sa Kanya. May kanta akong narinig na when season change, people change. At sana ang pagbabagong yun ay sa ikabubuti ng buhay natin. Bumubuti ang mga pananaw sa buhay sa kabila ng mga pagbabago at nagiging season-proof tayo. Kahit anong dumating sa buhay natin, maganda pa rin yung ating pananaw dahil hindi tumitigil ang Diyos sa paggawa sa ating buhay.
Puntahan natin yung bay kung nasaan yung mga black swan. So tingnan lang natin. Paborito yun ni Lloyd eh. Sabi niya pet daw niya yun. Malapit lang ito sa amin, mga siguro kung walking distance 1 minute lang. Ayan sila. Lumipat kami sa lugar na ito ng 2021, pero 2023, itong black swan na ito, nag-migrate dito. Hindi namin alam kung bakit. Pero natuwa na lang kami dahil added features sa aming tinitirhan. Ang ganda, no? Tingnan nyo. Pero nung tag-init, hindi namin sila makita kasi sa sobrang init. Siguro nasa mangrove lang sila. Yung lugar kung saan nakikita namin itong mga black swans, and we are really happy. Cheers us up yung creation ng Panginoon. Paborito ito ni Lord kasi si Lord gusto niya na alaga daw niya yan pero hindi siya nagpapakain. Oh Han, can you say something? Beautiful black swans, probably over 100 of them. Been here for about 6 months. During summertime, they're not here kasi masyadong mainit. Pero ngayon, going to, ano na siya, autumn. Malamig na, kaya andito sila. Nakakatuwa varieties of birds. Ayan. Sama-sama yung mga puti at sama-sama din yung mga itim. It looks beautiful. Katapos lang namin umattend ng funeral service ng mga kamag-anak ni Lloyd. Naiko po, ganun sila. Siya na ba yun? Kasi nung nagkita-sigita sila dati, mga bata pa. Ngayon, nakikita na sila na naka-wheelchair na, may mga puting buhok na. Well, that's the cycle of life, isn't it? Yes, so life here is temporary. Kaya enjoy your life. At the same time, enjoy the one who created you. And sabi nga, life is short. That's why you need to enjoy it. But how you enjoy it? But we need to prepare also for our eternity, isn't it? Yeah, so prepare for eternity. What's gonna happen after that? Pag nakikita ko yung may mga ganyang funeral service, parang nare-realize ko na, ang buhay talaga. It always reminded me, ang buhay talaga is, parang bula. Bigla na lang siyang nagpapap, tapos nawawala. Pero yun, kahit ano mga pagsubok ang dumating sa buhay natin, it makes you a better person. May nakita akong isang asawa ng missionary na sabi dun sa epita ng cemetery, says that please be patient with me under construction. So ganun din tayo, under construction tayo habang namumuhay, pero pag tayo namatay na, we will live with Jesus and we are perfect. Isn't it good na alam natin na meron tayong magandang pupuntahan pag tayo namatay? Minsan pag dumating ka na sa edad mo na yung palagi ka nang may nararamdaman, palagi ka nang yung parang walang ganang mag-work or something na bakit ka ba bumabangon? And you have that temptation na wala naman akong gagawin eh. Pero you know what? Ito yung ginagawa ko, that the Lord is giving me life kasi meron pa siyang ipapagawa sa akin. And the Lord is not yet finished working into our lives. Sabi nga, He who began a good work in you shall be faithful to complete it. So kaya kahit anong nararamdaman natin at ano yung ating nararanasang hirap, difficulty sa buhay, mga challenges, not yet finished ang paggawa sa atin. Hindi pa tapos gumawa ang Diyos sa atin. Kaya kailangan nating alamin yon, and it is He who will really give us comprehension sa mga pinapagawa niya sa atin. Kaya kailangan nating dumikit sa Kanya, kailangan nating kilalanin siya ng gusto, kasi sabi nga sa Bible is, remain in me. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be done to you. So, alam niyo, isang bagay lang doon na kaya tayo nabubuhay is to believe in God, not only to believe Him, but to know Him more and to trust Him more.
Kaya yung buhay natin is napaka-importante. Kaya kung sasabihin nyo walang saysay ang buhay, meron niyang saysay. Kailangan nating i-discover yon. It's already there, pero all we need to do is to come to the one who has a big purpose, who has a perfect purpose in our lives, and that is Jesus. That is God through Jesus. So kaya kung kayo po ay nawawala ng pag-asa, at kung kayo ay may mga bagay na parang nagsasawa na sa buhay, maganda po ang buhay, hindi ho natin pwedeng sayangin yan. Kung may nararamdaman tayo, okay lang naman yun, but we need to say that, you know what, sabi nga sa Bible is, yung katawan lupa daw natin, everyday yan, humihina, kasi tumatanda na tayo eh. Pero it's always yung kaluluwa natin, pwede rin tayo makaramdam ng maayos, kasi we have a good perspective sa buhay natin na kahit yung katawan natin ay nanghihina, yung inner natin, God is renewing us. Yung kaluluwa natin, di ba? Kahit sa anong nararamdaman natin, we can see and we can experience and know the comfort of God in our lives. So, kaya habang tayo tumatanda, we need also to choose that God is renewing us every day, because He is faithful. He is yung steadfast love niya, always new.